Naniniwala ba kayo sa tadhana? Yung kasabihan kong para sa isa't isa. Makikita at makikita kayo sa itinakdang panahon. Kung ang lahat ay nagsimula sa isang hindi inaasahang hapunan, sa pagkakakilala sa isang bansang tinatawag na Pilipinas, at sa isang desisyon na punong tiwala, masasabi kong tadhana nga iyon. Ano kayang nga pangyayari ang naganap sa kanila? Ako si Anna, isang guro sa elementarya sa isang maliit na bayan malapit sa Vancouver, Canada. Malaki ang pagpapahalaga ko sa aking propesyon. Sa Canada, sinasabing mas mahirap para maging guro kaysa maging abogado. Nag-aral ako ang 3 taon para sa aking bachelor's degree at 2.5 taon para sa aking master's sa edukasyon. Nalakpasan ko ang lahat ng iyon at ngayon, isa na akong lisensyadong guro na may sariling classroom. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay akong hindi magawa. Halos hindi na makatulog ang tatay ko dahil sa matinding sakit ng ngipin at wala akong magawa para sa kanya. Sinabihan kami na ang appointment sa pampublikong ospital ay abutin pa ng 3 buwan. Sa pribadong ospital naman, ang 1 oras na konsultasyon ay nakakahalaga ng $350 Canadian at wala man lang malapit sa aming lugar. Ilang ospital na ang tinawagan ko, pero sumuko na rin ako. Sa sandaling iyon, isang isipan ang pumasok sa ulo ko. Naging guro na ako sa bansang ito, pero kahit isang ngipin lang ng tatay ko, hindi ko man lang may paayos. Ang Canada ay isang welfare state, at hindi iyon mali. Lahat ng kagamitan para sa pag-aral ng mabata ay sagot ng gobyerno. Pero noong nakasakit ang pamilya ko, tila walang silbi ang sistemang iyon. May trabaho ako, nababayad ng buwis, may karir. Pero ang sakit isipin na hindi ko man lang mapagamot ang sarili kong ama. Napakalaking kabiguan. Nang gabing iyon, may usapan kaming maghapunan ng kasamahan kong guro sa kabilang classroom, si Sarah. Malapit na siyang ikasal kaya't isa rin itong selebrasyon. Pagdating ko sa restoran, kasama pala ni Sarah ang kanyang fiancé at kasama rin nila ang isang kaibigang Pilipino ng fiancé niya. Biglaan, naging 4 kami sa mesa. Isang sitwasyong hindi pangkaraniwan sa Canada. Kami kasing nga tagaron ay hindi palakibo sa nga hindi namin kakilala. Ang katahimikan ay hindi tanda ng pakailang, kundi ng respeto. Bahagi ng kultura namin ang pagiging matipid sa salita. Sa aming pag-usap, nalaman kong Miguel Reyes pala ang pangalan ng kaibigan nila. Doon ko lang narinig ang pangalan niya. Habang nausap si Sarah at ang kanyang fiancé, ilang beses kong nasulyapan ang lalaking katabi ko. Hindi naman siya nakaporma, pero mayos ang kanyang tindit. Hindi siya madaldal, pero kapag nagsasalita, tiya at may laman ang bawat salita. Hindi ko may paliwanag, pero hindi ako makapagsalita. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi sa paraan ng kanyang pagsasalita. Sa bawat galaw nga niyang kamay kahit hindi ko siya kilala, may pamilyar na pakiramdam akong naramdaman. Ang plano ko sana ay kumain na lang ng tahimik at umuwi, pero hindi iyon ang nangyari. Dahil sa buong araw na stress, dulot ng sakit ng ngipin ni Papa, hindi ko napigilan ang sarili ko nang malaman kong dentista pala siya. Kaya kahit nakakahiya, nagtanong ako, sa Pilipinas, gaano katagal maghintay para sa dental appointment? Appointment po? Kung magpapabook kayo, kahit bukas pwede na. Kung emergency, kahit sa mismong araw, possible. Natahimik ako sa sagot niya. Impossible kasi iyon sa Canada. Kailangan mo munang ilabas ang kalendaryo para lang makakuha ang isang appointment. Pagkatapos ay nagpatuloy si Miguel. Kung ganun po, bakit hindi na lang kayo pumunta sa Pilipinas para magpagamot? Nag-alinlangan ako at agad na nagtanong, possible ba yun? Pwede bang magpagamot ang isang dayuhan sa ospital sa Pilipinas? Kalmado niyang ibinaba ang baso ng beer at sumagot, opo, walang problema sa batas. Basta may passport kayo, pwede kayong magpatingin. Hindi nga lang sakop ng insurance, kaya babayaran ninyo ng buo? Pero mas mabilis at mas mura pa rin yun kumpara sa pribadong ospital sa Canada. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang masalitang iyon. Kung possible pala, bakit hindi namin ito magawa? Pero parang ang kapal naman yata ngang mukha ko. Asa ako sa sistema ng ibang bansa, gayong hindi naman ako doon nakatira. Bahagyang ngumiti si Miguel, na parabang hindi naiinis kundi natatawa. Hindi naman po kayo asa. Kapag nagpagamot ang isang dayuhan sa Pilipinas, sarili niyang gastos lahat. Walang buwis ng mamamayan ang gagamitin. Ang ospital, makukuha ang buong bayad. Ang pasyente, makakakuhang mabilis na serbisyo. Parehong panalo, walang talo, ganun ang sistema. Habang pinapakinggan ko siya,
Naisip ko na baka ang guilt na nararamdaman ko ay dahil lang sa kaisipang itinuro sa akin sa bansang ito. Ang masalita ni Miguel ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Bakit kaya ako ganito naapektuhan ng gasalitang isang estranghero mula sa isang malayong bansa? Nang gabing iyon, pauwi sa bahay, unang beses kong napagtanto na baka hindi lang ito tungkol sa sistemang pangkalusugan. Pag-uwi ko, pauli-ulit kong binasa ang mensaheng ipinadala ni Miguel. Isang file na naglalaman ng lahat. Mga posibleng paraan ng pagpapagamot, listahan ng mga klinika at tinatayang gastos. Walang hininging kapalit at maikli lang ang paliwanag. Lalo akong napaisip. Totoo kaya ang lahat ng ito? Nalaman ko kalaunan na para sa kanya. Natural lang ang pagtulong kaya hindi na niya kailangan pang pahabain ang usapan. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang summer break. Nagdesisyon akong magbakasyon at isama si Papa sa Pilipinas. Ang aking ama ay isang arkitekto na malapit ng magretiro. Kahit gaano siya nagtitiis, hindi siya palasalita. Ngunit sa pagkakataong ito, tila seryoso talaga. Dahil sa mungkahi kong pumunta sa Pilipinas, halos agad siyang pumayak. Pilipinas, kamo? Sige, subukan natin. Bago ako magretiro, gusto ko rin sanang makita ang arkitekturang Asya. Nagulat ako sa biglaang desisyon ni Papa. Tinulungan kami ni Miguel nang walang anumang sinasabi. At pasimpleng sinabi sa akin ni Sarah, uwi rin daw si Miguel sa Pilipinas sa parihong araw. Baka makasabay pa kayong flight. Noong una, inisip kong nakataon lang. Pero idinakda ni Sarah. Tapos na rin kasi ang conference na dinaluhan niya, kaya kailangan na niyang umuwi. Mukhang makalapit ang oras ng flight ninyo. Sa airport, unang beses na nagkita si Papa at si Miguel. Nang ipakilala ko sila, mas masigla pa sa karaniwan si Papa nang bumati. Ah, ikaw pala yung dentista. Salamat, iho. Dahil sa iyo, mukhang gagaan ang buhay ngang matandang to. Magalang na yumuko si Miguel. Walang anuman po. Nagagala po ako naroon ako nung kailangan ninyo ng tulong. Naging magkasabay kaming tatlo sa isang eroplano. Makahiwalay ang aming nga upuan. Pero kinausap ni Miguel ang flight attendant para mapaktabi kami. Mas madaling lumipat ng upuan kapag sabay-sabay sumakay. Sabi niya. Salop nga ang eroplano. Unang beses kong itinanong ang isang bagay na hindi ko naitanong nun. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Nag-isip siya sagot bago sumagot. Mas magaan siguro kung may tutulong sa inyo. Naisip ko kasing mahihirapan kayo kung kayo lang dalawa. Ang sagot na iyon ay tumatak sa aking isipan. Sa tahimik niyang pag-aalok ng tulong, unti-unti nang bumibigay ang depensa ng puso ko. Lumipat ang eroplano sa ibabaw ng nga ulap at napaisip ako. Sa Canada. Walang sinuman ang nagsabi sa akin ngang ganun. Ang biyahe ay tumagangang 13 oras. Nakaidlip si Papa. Habang kami ni Miguel ay nag-usap, ikinuwento niya ang kanyang buhay. Natapos siya ang dentistry, natrabaho na 2 taon sa isang malaking ospital, at pagkatapos ay natayo ang sarili niyang klinika. Pumunta siya sa Canada para sa isang international conference ng mga dentista, at sakto namang najing pagkakataon ito para makita ang fiancé ng kaibigan niya. Arkitekto po pala ang tatay ninyo? Tanong ni Miguel. Oh, malapit na siyang magretiro. Dati, ang madisenyo niya ay karamihan para sa mga pampublikong gusali sa Canada. Sa totoo lang, interesado rin siya sa arkitektura ng Pilipinas. Ngumiti si Miguel. Kung ganun, maraming magagandang gusali sa Maynila na dapat niyang makita. Mula sa mga makasaysayang istruktura hanggang sa mga modernong disenyo. Dahan-dahang bumaba ang eroplano at mula sa mga ulap, nasilayan namin ang Pilipinas. Ang asul na dagat, ang nga tulay na tumatawid dito, at ang siksikang magusali, isang tanawing malayong-malayo sa Canada ang bumungat sa amin mula sa bintana. Ayan po ang Skyway. Isa sa mga pinakamahabang elevated highway sa mundo, paliwanag ni Miguel. Nakatitig si Papa sa labas enge bintana na mamangga. Grabe, isipin mo, makikita ko ng malapitan ang ganyang istruktura. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil sa pananabik sa bagong bansa at dahil na rin sa taong katabi ko. Totoo nga, papunta na tayo sa Pilipinas. Nagsimula ang biyaheng ito para sa pagpapagamot ni Papa, pero parang may mas mahalaga pang naghihintay para sa akin. Isang excitement at pag-asa na hindi ko kailanman naramdaman sa Canada ang nagsimulang pumuno sa aking dibdib. Pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, namangha ako ang malinis na terminal, ang napakabilis na proseso sa immigration. Paglabas ng airport,
Nagulat ako sa kahusayan ng sistema ng Pilipinas na hindi ko akalaing posible sa isang pampublikong infrastruktura. Lalo pa nang kunin ni Miguel ang sasakyang iniwan niya sa parking at personal caming ihatid sa klinika. Ang bawat galaw niya ay may bilis na hindi ko kailanman maisip sa Canada. Ang airport pa natin dito ay world class. Sa loob ng maraming taon, laging kasama sa mga pinakamagagandang airport sa mundo, paliwanag ni Miguel. Tiningnan ni Papa ang gusaling ng airport na may mga mata ng isang arkitekto, ang interesante ng istruktura, napakagaling ng paggamit nila sa kurba ng kisama at natural na liwanag. Nagpatuloy ang aming pagkamangha nang sumakay kami sa sasakyan ni Miguel. Ang navigation system ay nagbibigay ng real-time traffic updates at nakmumungkahi ng pinakamagandang ruta. Habang mahusay na nagmamaneho si Miguel, ipinapaliwanag niya sa amin ang mga gusali at tanawing aming nadadaanan. Ang nakikita ninyo po diyan ay ang Bonifacio Global City o BGC, isa itong reclaimed land na ginawang isang modernong lungsod. Nanlaki ang mata ni Papa. Reclaimed land? Sa ganyang kalaking sukat? Nakangiting tumango si Miguel. Opo, dahil kulang sa lupa ang Pilipinas. Minsan ay nagre-reclaim kaming lupa mula sa dagat para pagtayuan ng masiyudad. Ang naya mismo ay itinayo sa pinagduktong-duktong ng mga isla. Nakatinginan kami ni Papa sa gulat. Sa Canada, malawa ang lupain kaya hindi namin kailangang isipin ang ganoong nga bagay. Pagkatapos ng halos 40 minutong biyahe, nakarating kami sa klinika ni Miguel. Iba ito sa inaasahan ko. Ang klinika ay may eleganteng interior at mga makabagong kagamitan. Ang reception ay parang lobby ng hotel at ang waiting area ay napaka-comfortable. Papa, magumpisa po tayo sa basic check-up. Anna, pakisagutan na lang po itong mga form sa reception. Ipinakilala ni Miguel si Papa sa kanyang staff habang ako ay nagsusulat ng mga kinakailangang dokumento. Nagulat ako nang makitang lahat ng forms ay mayroon ding English version at may hiwalay na gabay para sa mga dayuhang pasyente. Laganan po kasi ang medical tourism sa Pilipinas. Maraming dayuhan ang pumupunta rito para magpagamot, paliwanag ng nurse na tumulong sa akin. Pagkatapos ang basic check-up, sinuri ni Miguel ang ngipin ni Papa, mula x-ray hanggang 3D scan, lahat ng proseso ay mabilis. Ang mas nakakagulat ay ipinakita niya agad ang resulta sa isang malaking screen at detalyadong ipinaliwanag. Tingnan po ninyo rito, may pamamaga. Nakalabas na po ang nerve kaya sobrang sakit niyan. Pwede nating simulan ang gamutan ngayon din. Nakahinga ng maluwag si Papa matapos marinig ang paliwanag. Sa Canada, bihira ang doktor na nagpapaliwanag ng ganun kadetalye. Pwede na ba nating simulan agad? Tanong ni Papa. Opo, pwede na po ngayon din. Mga 1.5 oras po siguro ang abutin. Muli akong nagulat. Sa Canada, diagnosis lang ang gagawin sa isang araw at kailangan mo pang makbook ng ibang araw para sa mismong treatment. Dito, lahat ay naayos sa isang araw lang. Habang ginagamot si Papa, naghintay ako sa waiting room. Dinalhan akong kapeng staff ni Miguel at may tinanong sa akin sa Tagalog. Nang hindi ako makasagot, agad siyang lumipat sa Ingles. If you need anything, just let me know. Ang kabaitan na iyon ay bago sa akin, pero kasabay nito, nakakagaan ng loop. Sa Canada, bihira ang taong kusang loop na mag-alok ng tulong. Makalipas ang 1.5 oras, lumabas si Miguel kasama si Papa. Ang itsura ni Papa ay sobrang gaan. Kamusta pa? Tanong ko. Parang himala. Wala na talagang sakit. Ang galing talaga ni Dr. Miguel. Ngumiti lang si Miguel. Salamat po. 2 araw na lang po kayong babalik at tapos na po ang lahat ng gamutan. 2 araw? Ganun lang? Gulat kong tanong. Opo. Nagawa na po natin ang emergency treatment ngayon. 2 session na lang at tapos na. Nagulat din ako nang kunin ko ang bill. Halos 1/3 lang ito ng singil sa pribadong ospital sa Canada. Siyempre, foreigner ati ito kaya marahil mas mahal kaysa sa mga lokal. Pero mas mura pa rin ito ng dihama sa inaasahan namin. Ito lang po. Tanong ko habang tinitingnan ang resibo. Nakangiting tumango si Miguel. Opo. Mahusay po kasi ang sistema ng healthcare sa Pilipinas kaya mas abot kaya ang gastos. Paglabas namin sa klinika, inihatid kami ni Miguel sa aming tutuluyan. Ang hotel na ni-reserve niya para sa amin ay nasa gitna ng BGC at ang tanawin ng siyudad mula sa bintana ay nakakamangha. Bukas po, sa hapon pa ang treatment ni Papa. Kaya pwede tayong mamasyal sa umaga. Gusto ninyo? Alok ni Miguel. Oh,
Maganda yan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Dahil interesado po si Papa sa arkitektura, baka magustuhan niyang makita ang lumang gusali sa Intramuros. Dun, napanatili pa ang makasaysayang istruktura. Nanining ang nga mata ni Papa. Napakagandang ideya niyan. Nakasundo kaming makikita kinaumagahan bago kami magiwalay. Nang papasok na ako sa hotel, tinawa ako ni Miguel. Ana, kung may kailangan kayo o may problema, tawagan niyo lang ako. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat. Dahil sa'yo, panatag ang loop namin. Ngumiti si Miguel. Pagalis niya, pumasok ako sa kwarto at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi sa BGC ay puno kumikinang namga ilaw. Ibang-iba ito sa mundo ng Canada. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, komportable ako sa tanawing ito. Nakahiga na si Papa sa kama at nagpapahinga. Anna, buti na lang pumunta tayo. Ang ganda pala talaga ng bansang ito. Tumanggo ako. Opo pa, sanggayong ako. Habang tinitignan ang BGC sa gabi, nasasabi ako para sa kinabukasan. At sa gitna ng pananabik na iyon, nandun ang presensya ni Miguel, isang estranghero sa isang banyagang lugar. Pero siya ang taong pinakakatiwalaan ko, isang kabalintunaan. Hindi ko pa alam kung ang nararamdaman ko ay pasasalamat lang o higit pa, pero isang bagay ang sigurado. Nasasabik ako sa biyaheng ito at sa lahat ng sandaling darating. Ang sumunod na pagpapagamot ay natapos sa loob lamang ng isang araw. Ako ay tulala, habang si Papa ay ganap ng magaling. Ang klinika ni Miguel ay mas episyente pa sa inaasahan ko. Ang sinabi niyang 2 araw na kailangan ay naging 1 araw na lang. Nagulat ako sa bilis. Sa Canada, imposible itong mangyari. Kamusta na po kayo, Pa? Tanong ko kay Papa pagkatapos ng huling treatment. Perpekto. Wala ng sakit. Sa tutulang, mula pa nung unang araw, magaling na ako. Pero ngayon, kumpleto na talaga. Ngumiti si Miguel at ipinaliwanag kay Papa ang ilang paalala. Sa loob po ang 1 linggo, iwasan niyo po muna ang matitigas na pagkain at inumin niyo po ang gamot sa tamang oras. Pero ang problema ay sumunod. Lubos nanainip si Papa. 1 linggo ang plano naming manatili sa Pilipinas, ngunit ang pagpapagamot ay natapos sa loop lamang ng 2 araw. Siyempre, namasyal kami sa BGC, pero ayon kay Papa, mas gusto niyang malaman ang pang-araw-araw na buhay nga, lokal kaysa sa pekot-ikot na pamamasyal ngang isang turista. Nag-isip si Miguel at sinabi, sa subdivision kung saan ako nakatira, mayroon kaming community hall. Maraming programa para sa mga senior citizen, tulad ng paglalaro ng mahjong at videoke. Baka mag-enjoy kayo doon. Noong una, nag-alinangan akong dalhin si Papa, pero mas nag-enjoy pa siya kaysa sa akin. Sa loop ng community hall, may mga retiradong senior na nakumpulan at may ilan sa kanila na dating natrabaho sa ibang bansa bilang inhinyero, kaya nakaintindihan sila. Ang atmosphere ay parang isang international exchange. Agad na umupo si Papa sa harap ngang mahjong table at nagsimulang matuto ngang gapatakaran. Pagkatapos ng tanghalian, sumali pa siya sa isang videoke session at kumanta. Lubos akong nagulat sa nakita ko. Taka, hindi siya nasa Canada, pero parang isang lokal na Pilipino kung makihalubilo. Tumawa si Miguel. Mabait po talaga ang nga Pilipino sa mga dayuhan. Lalo na ang nga nakatatanda. Makaiba man ang kultura. Pareho pa rin siguro ang ugali nga na tao. Nang araw na iyon, nakahanap si Papa ng bagong kaibigan sa community hall at nakayayaan pang maghapunan. Ako pa ang naunang kailangang umuwi. Huwag kang mag-alala, Anna. Ihahatid daw, akong nga kaibigan ko sa hotel mamaya. Mamasyal ka na muna. Namangha ako sa kakayahan ni Papa na makibagay. Akala ko, tahimik at mahiyain siya, pero mayroon pala siyang ganitong side. Bumalik si Miguel sa trabaho, at ako naman ay mag-isang pumunta sa siyudad. Nag-tren ako papuntang Cubao Expo. Nagulat ako sa sistemang tren. Lahat ng anunsyo ay hindi lang sa Filipino, kundi pati na rin sa Ingles. Ang paalaga sa mga dayuhan ay ramdam sa lahat ng dako. Namangha ako sa isura ng route map. Nakahiwalay sa kulay ang bawat linya, at may numero ang bawat istasyon, kaya madaling hanapin kahit hindi mo maintindihan ang wika. Sa Canada, mahirap makahanap ng ganito kadetalyadeng sistema. Pagdating ko sa Cubao Expo, puno ito nga kabataan. May nakpo-perform sa kalye, may nakasuot ng kakaibang damit, at may maliliit na design shop para itong sentro ng kabataan ng Maynila. Pumasok ako sa isang cafe.
At nakita kong may English translation ang menu. Napansin din ng staff na dayuhan ako at agad akong kinausap sa Ingles. First time niyo po. Kamusta po ang Cubao Expo? Ngumiti ako at sumagot, Ang ganda pala dito. Gusto ko yung vibe, masigla at malaya. Habang umiinom ngang kape at pinagmamasdan ang mga tao sa labas, napansin kong iba-iba rin ang kanilang lahi, isang lugar kung saan naghahalo ang kakaibang kultura ng Pilipinas at ang internasyonal na atmosphere. Nang maliga ako, isang estudyante ang kusanglop na tumulong. Saan po kayo pupunta? Tulungan ko na po kayo. Inihatid pa niya ako sa lugar na gusto kong puntahan. Para sa kanya, wala lang iyon. Ang kabaitang ito ay bago sa akin. Sa Canada, kung magtatanong kang direksyon, ituturo lang nila ito. Nang gumabi, na-message ako kay Miguel. Sabi niya, makita kami pagkatapos ng trabaho at iminungkahi ang isang rooftop bar sa Begesi. Pagdating ko doon, maraming tao ang nakaupo, kumakain at umiinom. Ganito ba talaga ang mga Pilipino? Mahilig magtipon sa labas? Tanong ko. Lalo na kapag maganda ang panahon. Paborito naming kumain ngang sisig at uminom ng beer. Sisig at beer? Isang sikat na pulutan at beer. Samga paboritong kombinasyon ng Mapilipino. Nak-order si Michael nga sisig mula sa isang malapit na restaurant at bumili ng beer sa convenience store. Umupo kami sa isang tabi, kumain ng sisig at uminom ng beer habang nakausap. Ang mga ilang gabi sa BGC ay sumasalamin sa mga bintana ng gusali na lalong nagpaganda sa tanawin. Bakit ka naging dentista? Bigla kong naitanong. Nag-isip siya saglit. Nung bata ako, laging masakit ang ngipin ng lola ko. Nasa probinsya kami kaya malayo ang dentista. Sa huli, nabunot lahat ng ngipin niya. Dahil doon, naisip kong paglaki ko. Gusto kong tulungan ang mataong tulad niya. Kaya ka naging dentista? Kaya hanggang ngayon, espesyal ang pag-alaga ko sa mga matatanang pasyente. Ikaw, Ana, bakit ka naging guro? Naisip ako. Mula bata, hinahanggaan ko na ang magaguro. Sa Canada, iginagalang talaga ang propesyong iyon. Naakit ako sa responsibilidad na hubugin ang kinabukasan ng mga bata. Tumango si Miguel. Ang ganda. Guro at dentista, parehong tumutulong sa tao. Ang usapan ay natural na dumaloy. At hindi namin namalayan. Gabi na pala. Tinawagan ko si Papa at nasa hotel na raw siya. Masaya raw siyang nakasama ang nga bago niyang kaibigan. Ana, pwede ba akong bumalik sa community hall bukas? Natuto ako ngang madyo ngayon at may usapan kaming maglalaro bukas. Siyempre naman pa, ihahatid kita. Pagkababa ko ang telepono, nakita kong tumatawa si Miguel. Anong nakakatawa? Tanong ko. Ang galing lang kasing makibagay ng tatay mo. Karaniwan, matagal bago masanay ang gadayuhan sa kulturang Pilipino. Nagulat nga rin ako. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan kasigla. Inihatid ako ni Miguel sa hotel. Sa loob ngang sasakyan, maingat siyang natanong. Ana, kamusta ang Pilipinas para sa iyo? Iba ba sa inaasahan mo? Sumagot ako ng tapat. Malaki ang pagkakaiba. Sa totoo lang, wala akong inaasahan noong una, pero mas maganda pala ito. Mababay ang mga tao, episyente ang sistema, at may kakaibang ganda na wala sa Canada. Gusto mo pa bang manatili? Ilang araw pa ba ang natitira sa inyo? Mga 3 araw pa. 1 linggo sana ang plano namin para sa gamutan, pero mas mabilis na tapos. Natahimik si Miguel saglit at sinabi, kahit maikling panahon lang, sana makagawa kang magagandang alaala bago ka umuwi. Sa harap ng hotel, bago kami mapaalam, sinabi ni Miguel, bukas, net leave ako. Gusto ko sanang ipakita sa inyo ni Papa ang iba pang lugar sa Maynila. Nagulat ako. Talaga? Okay lang ba? Paano ang trabaho mo? Okay lang. Sarili ko namang klinika yun. Kaya mayroon akong ganitong kalayaan. Pabalik ko sa hotel, ibinalita ko ito kay Papa at natuwa rin siya. Napakabuting tao talaga niya ni Miguel. Parang hindi siya iba. Tumawa ako. Pa, Pilipino po si Miguel. Ay, nga pala. Minsan nakakalimutan ko. Ganon siguro siya kanatural. Nakahiga sa kama, inalala ko ang buong araw. Noong una, isa lang siyang dentista na nakilala ko nang hindi sinasadya. Ngayon, parang matagal ko na siyang kaibigan. Hindi ko pa alam kung dahil lang ito sa kabaitang ipinakita niya o may iba pa. Pero isang bagay ang sigurado. Ang biyaheng ito ay higit pa sa pagpapagamot at nagdadala ito ang bagong karanasan sa buhay ko. Nasasabik ako para bukas.
Ang isang araw nakasama si Miguel at lahat ng sandali sa banyagang bansang ito. Mabilis na lumipas ang ilang araw na kasama namin ni Papa si Miguel. Kailangan ng maunang umuwi ni Papa sa Canada dahil sa kanyang schedule. Tapos na ang gamutan at maayos na ang kanyang pakiramdam. Pero hanggang bago umalis ay nanghihinayang siya. Sana makapag-stay pa ako rito kahit ilang araw lang. Sabi niya bago ang kanyang flight. Tumatak sa isip ko ang salitang iyon. Buong buhay niya ay ginugol sa Canada at malapit ng magretiro. Pero nakakagulat na nahulog ang loop niya sa isang banyagang bansa. Ganon din naman ang nararamdaman ko. Pawi mula sa airport matapos ihatid si Papa. Marahang nakalok si Miguel. Kung gusto mo, Ana, pwede ka pang manatiling ng ilang araw. May 2 araw ka pa naman. Naisip ko, mayoras pang ako. Ang orihinal na plano ay sabay kaming guwi ni Papa. Pero pwede akong maiwan mag-isa. Sige, gusto ko. Kung ganun, gusto mo bang makilala ang mga kaibigan ko? May get-together kami mamaya. Maganda kung makakasama ka. Kaya nakilala ko ang mga kaibigan ni Miguel. Ang pakikita namin ay mas masigla kaysa sa inaasahan ko. Akala ko, tahimik na kainan lang, pero agad na may lumabas na ala. Nagulat ako sa kulturang inuman na iba sa Canada. Tagay, sigaw ng lahat, at inubos ang unang baso. Ito ang kultura ng inuman sa Pilipinas. Ang mahalaga ay ang pagsasama-sama, paliwanag ni Miguel sa tabi ko. Sa Canada, ang maganitong paktitipon ay karaniwang natatapos ng alas 11 ng gabi, pero dito, simula pa lang iyon, uminom kami ng beer at pulutan. Masarap daw ito, at sa pagtataka ko, nagustuhan ko nga. Masayahin din ang kaibigan ni Miguel. Si Carlo, isang arkitekto, at si Bey, isang profesora ngang Ingles sa universidad. Lahat sila ay magaling mag-Ingles kaya hindi kami nahirapan sa pag-usap. Hindi nila ako tinatratong dayuhan. Ana, matagal ka na bang nakatira sa Pilipinas? Tanong ni Bea. Hindi, unang beses ko pa lang dito. Talaga? Pero parang sanay na sanay ka na sa kultura natin. Ang haleng. Hindi ko na malayan. Nakikitawa na lang ako sa kanila. Para akong kasama ang matagal ko ng kaibigan. Napaka-natural. Ana, tikman mo to. Sabi ni Carlo, inabot ang isang patito. Ano to? Spicy Pancit Canton Challenge. Yan, sikat na maanghang na instant noodles dito. Noong una, akala ko kaya ko. Pagkatapos ng isang subo, ilang sandali pa, para nang naapoy ang bibig ko, uminom ako ng maraming tubig pero walang epekto. Biglang may nag-abot sa akin ng isang basong gatas. Ang may-ari ngang lugar. First time niyo po? Eto po. Mas maganda ang gatas kapag kumain ng maanghang. Sa malit na kabaitang iyon, muli akong namangga sa mga Pilipino. Ang laging handang tumulong, ang init ng kanilang puso. Nang araw na iyon, nag-inuman kami hanggang sa mag-umaga. Nag-videoke, lumipat-lipat ng bar, at naranasan ang nightlife ng Maynila. Habang naglalakad kami ni Miguel, sa siyudad na sinisikatan na nga araw, nagtanong siya, Ana, kung pwede lang, hindi ka na ba talaga pwedeng magstay pa? Hindi ako makasagot. O baka sa isip ko, may sagot na, mas nangingibabaw ang pagnanais na manatili pa kaysa sa kailangang umuwi. Hindi ko alam. Kailangan ko nang bumalik sa eskwelahan. Siyempre, naiintindihan ko. Naisip ko lang. Pauwi sa hotel, paulit-ulit na umikot sa isip ko ang sinabi ni Miguel. Lumalakas ang pagnanais kong manatili, pero may nga praktikal na problema, trabaho, bahay, at ang buong buhay ko sa Canada. Kinabukasan, binisita namin ang Intramuros. Habang naglalakad sa mga makasaysayang gusali, ikinuwento ni Miguel ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang lugar na ito ay ang sentro ng panahon ng mga Espanyol. Nasunok ito noong digmaan, pero muling itinayo. Napakaganda. Sa Canada, wala kaming ganito kaornate ng mga lumang istruktura. Sa likod ng lumang pader, tanaw ang bundok. Nagulat ako na may ganito kalaking kabundukan sa gitna ng siyudad. Ang Maynila ay napapalibutan ang bundok. Kaya kahit saan ka tumingin, may makikita kang bundok. Paliwanag ni Miguel. Sunod, daming pinuntahan ang Pinto Art Museum sa Antipolo. Makatradisyonal na bahay na nakahanay sa makikitid na eskinita. May mga tao pa bang nakatira sa mga ganitong bahay? Tanong ko. Oh, ang iba ay tirahan pa rin. Ang iba naman ay ginawang kafe o tindahan ng masining. Dati, ginigiba ang mga ganitong bahay, pero ngayon pinapahalagahan na at iniingatan. Habang naglalakad,
Lalo akong nahuhulog sa ganda ngang lugar. Nakakamangha na sa gitna nga modernong gusali, buhay pa rin ang tradisyon. Para sa tanghalian, kumain kami ng iba't ibang pagkaing Pilipino sa isang restoran na inirekomenda ni Miguel. Ang pagkain ay parang isang obra maestra. Ang ganda talaga ng pagkaing Pilipino. Masarap na sa mata, masarap pa sa panlasa. Mahalaga sa amin ang harmonya ngang kulay. Mayroon kaming konsepto ngang 5 kulay na dapat balanse. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa Green Hills Shopping Center. Maraming tindahan ng mapasalubong at produkto. Bumili ako ng ilang pasalubong para kay Papa, kasama na ang isang maliit na mahjong set. Siguradong matutuwa siya. Buong araw kaming naglakad at lalo kong minamahal ang lugar na ito. Maganda ang tahimik at payapang buhay sa Canada, pero ang enerhiya ang Maynila ay nagbibigay sa akin ng bagong sigla. Nang gumabi, dinala ako ni Miguel sa isang espesyal na lugar, isang rooftop bar sa Makati. Sumakay kaming elevator at pagdating sa taas, tanaw ang buong Metro Manila para bang nga bituin na bumaksa sa lupa. Napakaganda ng tanawin. Dito ang pinakamagandang tanawin, sabi ni Miguel. Hindi ka panipaniwala. Walang ganitong tanawin sa Canada. Sa isang sulok ng lugar, mayroong maraming padlock na nakasabit. Sabi nila, mga makasintahan daw ang naglalagay niyan bilang sumpaan ng pag-ibig. Gusto mo, maglagay din tayo, Nieza? Alok ni Miguel. Naalinlangan ako saglit, pero agad ding tumango. Bumili si Miguel ng isang padlock at isinulat namin ang aming nga pangalan. Para lang itong souvenir. Malay mo, pagbalik natin dito balang araw, mahanapan natin, sabi niya habang tumatawa. Pero naramdaman kong higit pa sa souvenir ang kahulugan niyon. Sa pagsasabit namin ang padlock, parang may espesyal na koneksyon na nabuo sa pagitan namin. Pababa na kami nang magsalita si Miguel. May gusto sana akong sabihin. Huminto ako at tiningnan siya. Para makapagtrabaho ako sa Canada, kailangan kong kumuha ulit ngang lisensya. May language exam, praktikum sa ospital, maraming kailangang ihanda. Hindi madaling proseso. Baka kailangan kong baguhin ang buong takbo ng buhay ko? Nagulat ako. Ibig sabihin, iniisip niyang pumunta sa Canada. Iniisip mo ang lahat ng iyan? Oh, mula na una kitang makilala, may naramdaman na akong espesyal. Higit pa sa pagkagusto, parang tadhana. Natahimik ako saglit at tiningnan siya. Alam mo, ako naman, naisip kong ako ang pumunta rito. Nagulat si Miguel at hinintay ang sasabihin ko. Ang pagpapagamot lang ng ngipin, sobrang hirap na. Paano kung mas malalang sakit ang dumating? Hindi ko alam kung kakayanin ko. Dito, kahit papaano, may magagawa ako. At habang namamasyal tayo, naisip ko, sa Canada, hindi ako nabubuhay. Nagtitiis lang ako, dito, gusto kong mabuhay ulit. Tahimik na tumango si Miguel at marahan niyang sinabi, kung ganun, pwede kong ayusin ang lahat at pumunta sa Canada. Hindi madali, pero seryoso ako. Tinanggap ko ang sinabi niya bilang katotohanan, pero umiling ako. Hindi mo kailangang gawin yan. Mas natural kung ako ang pupunta rito. Desisyon ko rin ito. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko, iginagalang ko ang desisyon mo at maghihintay ako. Alinman ang piliin natin, sana makasama tayong maglakad. Ngumiti ako. Sa ngayon, uwi muna ako, pero sa susunod, babalik ako para mahanda. Nang sabihin ko iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Naramdaman kong nagbabago ang direksyon ng buhay ko, pero sa halip na takot, pananabik ang naramdaman ko. Baka ito nga ang pakiramdam ng tunay na nabubuhay. Ang excitement para sa isang bagong simula na hindi ko naramdaman sa Canada. Pauwi sa hotel, pilano ni Miguel ang nga dapat naming gawin bago ako umalis kinabukasan. Sa natitirang oras, gusto kong itata sa isip ko ang lahat tungkol sa Maynila. Pero ang mas mahalaga, buo na ang desisyon sa puso ko na bumalik. Dapat na akong umuwi. Tapos na ang extended leave ko at sa Lunes, kailangan ko nang bumalik sa eskwelahan. Ngunit, huminto ako saglit. Nagpadala ako ang isang maikling email. Dahil sa kadahilan ng pangkalusugan, i-extend ko pa ang aking leave ng 1 linggo. Isa itong karapatan na ibinibigay sa mga guro sa Canada. Tinawagan ko rin si Papa at sa gulat ko, tuwang-tuwa siya. Ganun ba, Ana? Palagi ka na lang kasing trabaho ng trabaho. Oras na para makaroon kang panahon para sa sarili mo. At sa totoo lang, mas panatak ako kung nandiyan ka. Nang ibalita ko ito kay Miguel, sobrang saya niya. Talaga, kung ganun, magli-leave din ako. Mas makabuluhan kung mas marami tayong oras na makasama.
Kaya't nakaroon kami ng isa pang linggo na makasama. Ipinakita sa akin ni Miguel ang iba't ibang lugar sa Maynila. Ang una naming pinuntahan ay ang Luneta Park. Iba ang atmosphere kumpara sa Intramuros. Habang naglalakad kasama ang nga turistang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, sinabi ni Miguel, dati, dito nakatira ang nga pinunong bansa. Ang ganda ng hardin kung saan nagahalo ang kalikasan at arkitektura. Tumatak sa isip ko ang sinabi niya. Ang kasaysayan ng Canada ay medyo payapa, pero ang bansang ito parang itinayo muli mula sa mga sugat. Nakakamangha na sa kabila ng matitinding digmaan at pananakop, nakabangon sila ng ganito. Ang galing talaga ng Pilipinas. Salop ng maikling panahon, ganito na ang inunlat. Oh, ang henerasyon ng mamagulang namin ay sobrang hirap daw nun, pero sa pamamagitan ng edukasyon at teknolohiya, mabilis kaming umunlad. Siyempre, marami ring sakripisyo. Sunod naming pinuntahan ang La Mesa Echo Park. Akala ko puro gusali lang ang Maynila, pero may ganito rin palang luntiang lugar. Sa amin, nasalop ng gubat ang nga siyudad. Dito, nasalop ng siyudad ang gubat. Tumawa si Miguel. Mataas din ang porsyentong green spaces sa Maynila. Maraming parke at bundok sa iba't ibang lugar. Mahalaga kasi ang harmonya sa kalikasan sa urban planning. Nangubahan kami ng bisikleta sa parke. Matagal na akong hindi nakakapagbisikleta. Pero habang kasabay si Miguel, hindi ko mapigilan ang ngumiti. Kapag nawawalan akong balanse, mabilis niyang aalalayan ang bisikleta ko. At sa bawat pagkakataon, lumalambot ang puso ko. Para sa hapunan pumunta kami sa Poblacion, Makati. Isang lugar na punong nga restoran at bar mula sa iba't ibang bansa. Dito nagtitipon ang maraming dayuhan. Isa ito sa mga lugar na kumakatawan sa multikultural na Maynila. Kumain kami sa isang maliit na Thai restaurant. Sabi ni Miguel, isa sa mga magagandang bagay sa pagtira sa Pilipinas ay masisiyahan ka sa pagkain mula sa iba't ibang bansa. Tunay na international city ang Maynila. Habang kumakain, maingat akong nagtanong. Miguel, seryoso ka ba talagang pupunta sa Canada? Yung sinabi mo nun, totoo ba yun? Medyo nagulat siya, pero agad na naging seryoso. Oh, totoo yun. Sa totoo lang, noong nakilala kita, doon ko lang naisip ang ganong bagay. Na para sa taong ito, handa akong baguhin ang direksyon ng buhay ko. Kumirot ang dibdib ko. Hindi ako makapaniwala na may taong handang gumawa ng ganoong desisyon para sa akin. Seryoso rin ako nun, na gusto kong magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Sa tingin mo, possible kaya? Oo, sa tingin ko possible. May lisansya kabilang guro sa Canada. Kaya pwede kang magtrabaho sa mga international school o language school. Pwede ka ring magturo ng French dahil opisyal na wika rin yan sa Canada. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Sabay nating ihanda ang lahat. Nang gabing iyon, pumunta kami sa Ayala Triangle Gardens para manood ng light show. Ang mailaw na sumasayaw sa saliw ng musika ay napakaganda. Habang naglalakad, nausap kami. Kapag Pasko, sobrang ganda rito. Balang araw, sabay nating panonorin yun, sabi ni Miguel. Promise? Ngumiti ako. Oh, promise. Kapag residente ka na Manila, sabay tayong maglalakad dito. Pumasok kami sa isang maliit na cafe. Doon, maingat na nagsimulang magsalita si Miguel. Inayos ko na ang nga dapat nating gawin. Sinaliksik na niya ang lahat. Visa, posibilidad sa trabaho, tirahan, nagulat ako. 2 araw pa lang mula nang magdesisyon akong manatili. Pero nakapahanda na siya ng ganito. Ang bilis mo namang naghanda? Oh, para kapag nagdesisyon ka na talagang pumunta, pwede na nating simulan agad. Siyempre, aabutin ng oras. Pero kung dahan-dahan nating ihahanda, possible. Muli akong humanga sa pagiging handa at sinseridad ni Miguel. Naramdaman ko kung gaano ako kaswerte na may ganitong tao sa tabi ko. Ang sumunod na araw ay ginugol namin sa paghahanap ng praktikal na impormasyon para sa buhay sa Pilipinas. Binisita namin ang ilang real estate office para alamin ang presyo ng bahay at upa. Tiningnan din namin ang international school at language school. Mas marami palang oportunidad kaysa sa inaasahan ko. Malaki ang demand para sa mga dayuhang guro sa Pilipinas. Lalo na kung galing sa kanluran. Kung kaya mong magturo ang English at French, mas maganda. Nang gabing iyon, sa bahay ni Miguel kami nahapunan. Unang beses na makasama kami sa kanyang personal na espasyo. Ang kanyang apartment ay malinis at moderno at mula sa bintana, tanaw ang skyline ng BGC. Wow! Ang ganda ng tanawin!
Oh, kaya ko pinili ang lugar na to. Kapag nakikita ko ang tanawing to sa umaga, gumaganda ang buong araw ko. Nagluto si Miguel ngang pakaing Pilipino. Adobo, sinigang, at ilang gulay ang nakahain. Ikaw ang nagluto? Ang galing mo naman. Hilig ko lang talaga. Nakakatanggal ng stress. Kapag lumipat ka na dito, palagi kitang ipagluluto. Pagkatapos kumain, umupo kami sa franda ni Miguel, uminom ng wine at nag-usap. Nasa paanan namin ang ngailaw ng gabi ng Maynila. Kapag lumipat na ako dito, sa tingin mo, magiging maayos kaya ako? Bigla kong naitanong dahil sa kaba. Nag-isip si Miguel, hindi magiging madali. Kailangan mong matutong wika at may mga pagkakaiba sa kultura. Minsan, baka makaramdam kang ang lungkot, pero palagi akong nasa tabi mo. At sa tingin ko, magaling kang makibagay. Ilang araw ka pa lang dito, pero ang galing mo nang masanay. Gumaan ang loob ko sa kanyang salita. Lahat ng pagbabago ay may panganib, pero malaking tulong na may kasama kang haharap dito. At may nga na napatuloy si Miguel. Kung sakaling mahirapan ka talaga sa buhay dito, pwede akong pumunta sa Canada. Mayroon tayong mapapipilian. Napangiti ako. Hindi pa nga nagsisimula. May plan B ka na agad. Ang pagiging handa ang isa sa mga kalakasan ko, tumawa rin siya. Nang gabing iyon, pawis sa hotel sa Kangotse ni Miguel, napaisip ako, malapit na akong bumalik sa Canada. Pero hindi iyon katapusan, kundi simula na paghahanda para sa isang bagong buhay. Nagsisimula na ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko, at sa pagtataka ko, hindi ako natatakot. Sa harap ng hotel, napaalam kami ni Miguel. Bukas, uwi na ako sa Canada at matatagalan bago kami muling makita. Pagbalik mo sa Canada, ano sa tingin mo ang pinakamamimiss mo? Tanong ni Miguel. Nag-isip ako at ngumiti. Siguro yung enerhiya ng matao. Ang Canada ay tahimik at payapa, pero minsan, sobra naman. Dito, parang laging may buhay. At ikaw? Ngumiti si Miguel. At tahimik na sinabi, maghihintay ako. Literal at sa puso, gaya ang napausapan. Bumalik ako sa Canada. Sa naiya, habang nagpapaalam kami, hindi ko napigilang maging emosyonal. Ako nakaraniwang tahimik. Sa eroplano, habang nakatingin sa labas, naisip ko, hindi ko akalain na ang isang simpleng pagpapagamot ay babaguhin ng tuluyan ang buhay ko. Ang pag-uwi sa Canada, ngayon ay parang isang proseso ang paghahanda para sa isang bagong simula. Pagbalik ko sa Canada, maraming kailangang ayusin. Bumalik ako sa eskwelahan, tapos na ang summer break. Nagsimula na ulit ang klase. Ang nga bata ay masayahin at cute pa rin, pero may mga sandaling nakakaramdam akong lungkot. Parang may kulang sa klase. Sa break time, laging pumapasok sa isip ko, bakit ako nabubuhay ng ganito rito? Sa Canada, walang kultura ng paglabas hanggang gabi. Ang mga bar ay nagsasara ng hating gabi at karamihan ng iniinom ay beer lang. At higit sa lahat, hindi ko maintindihan kung bakit gabi-gabi kong naisip ang spicy pancit canton. Nakakatawa, pero hinahanap-hanap ko ang anghang na iyon. Isang gabi, seryoso akong nag-isip. Gusto ko ulit itong matikman at ang pagnanais na iyon ay agad na naging desisyon. Araw-araw kaming na-video call ni Miguel dahil sa time difference. Kapag gigising ako sa umaga, si Miguel naman ay kararating lang sa bahay galing sa klinika. Kaya habang nahahanda ako para sa trabaho at habang siya ay nahahapunan, nakukuwentuhan kami tungkol sa aming araw. Kamusta ang araw mo? Laging tanong ni Miguel. Ganun pa rin. Cute ang nga bata, pero parang lumilit ang classroom ko. Tiis lang muna. Kapag tapos na ang lahat ng paghahanda, makakapunta ka na agad. Tinutulungan ako ni Miguel sa lahat ng paghahanda para sa buhay ko sa Pilipinas. Mula sa impormasyon sa visa hanggang sa mga oportunidad sa trabaho, tinuturuan niya rin ako ng Filipino. Ngayon, pag-aralan natin ang basic greetings. Sabihin mo, magandang umaga, pautal-utal kong ginagaya, at tumatawa si Miguel habang itinatama ang aking bigkas. Ang mga maliliit na sandaling ito ay malaking aliw para sa akin. At isang araw, gumawa ako ngang malaking desisyon. Sinabi ko sa mga kasamahan kong guro ang aking plano. Ang reaksyon nila ay sumabog. Talaga? Pupunta ka sa Pilipinas? Yung spicy pancit canton, ganun ba talaga kaanghang? Patingin na kay Miguel sa video call. Isang malapit na kasamahan, si Susan, ang partikular na naging interesado. Anna, palagi kang tahimik, tapos gagawa ka ang ganito kalaking desisyon, nakakagulat.
sobrang biglaan. Nag-isip pa ako. Hindi ito biglaan. Siguro, matagal na akong naghahanap ng iba. Magandang bansa ang Canada, pero may kulang para sa akin. Nakakatakot magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas, pero mas malaki ang excitement. Nag-isip pa si Susan. Hindi ba kami pwedeng sumama? Gusto ko rin kasing makapunta dun. Noong una, akala ko biro lang. Pero unti-unti, dumami ang naging interesado. Sa huli, hindi na ako mag-isang aalis. Sige, sa susunod na pagpunta ko, sabay-sabay na tayo. Kaya't nakplano kaming 5 guro mula sa Canada ng isang biyahe sa Pilipinas. Sila bilang turista. Ako bilang unang hakbang sa bagong buhay. Nang sabihin ko kay Papa, nagulat ako nang gusto ring niyang sumama. Gusto ko ring sumama. Kahit nakapunta na ako, marami pa akong gustong makita. At gusto kong makita ulit ang magkaibigan ko sa community hall. Nagulat ako sa kanyang positibong mungkahi. Hindi ko akalain na ang isang amang malapit ng magretiro ay gustong makipagsapalaran. Talaga pa? Kung sasama kayo, mas magiging panatag ako. Oh, nagustuhan ko ang lugar na yon. Iba sa Canada masigla mababaing nga tao. At sa edad kong ito, magandang makaroon ng bagong karanasan. Kaya't nagsimula kaming maarangan Filipino. Mahirap nung una, pero sa tulong ni Miguel anong nga online course, unti-unti akong natuto. Ang alpabeto ng Filipino ay mas madali kaysa inaasahan ko. Mahirap ang bigkas, pero madaling matutunan ang nga letra. Kailangan ko pang mahintay bago mag-resign. Kailangang matapos ang school year. Sa panahong iyon, isa-isa kong inihanda ang lahat. Pinupahan ko ang bahay at dahan-dahan kong inayos ang aking nga gamit. Itinira ko lang ang nga kailangan at ang iba ay ipinamigay o itinapon ko. Abala rin si Papa sa paghahanda. 1 buwan na lang bago siya magretiro, nagpaalam na siya sa kanyang nga kasamahan at inayos ang bahay. Noona, akala niya maikling biyahe lang. Pero pinaisipan na rin niya ang posibilidad na manatili ng mas matagal kasama ko. Hindi kailangang magmadali. Tingnan muna natin doon at saka magdesisyon. Ngayon lang napagtanto na mga kasamahan ko na seryoso talaga ako sa pag-alis. Nahanda sila ng isang farewell party at nangako ang principal na may babalikan akong posisyon kung sakaling gusto kong bumalik. Anna, isa kang mahusay na guro sa aming eskwelahan. Sana maging masaya ka sa Pilipinas. Pero kung sakaling gusto mong bumalik, laging bukas ang pinto namin para sa iyo. Nagpasalamat ako, pero sa isang bahagi ng puso ko, alam kong hindi na ako babalik. Hindi ito katapusan, kundi isang bagong simula. Sa huling araw ng klase, nalaman na rin nga bata na alis na ako. Nahanda sila nga maliliit na sulat at regalo. Pinigilan ko ang aking luha habang tinatanggap ang nga iyon. Ma'am, magtuturo ka rin ba nga bata sa Pilipinas? Oh, sa tingin ko. Cute at matalino rin kaya ang nga bata doon tulad namin? Walang mas cute at mas matalino sa amin, ma'am. Napangiti ako sa kanilang inosenteng reaksyon. Mamimiss ko talaga ang nga batang ito. Pero sa isipang makakakilala akong nga bagong bata sa Pilipinas, gumaan ang loop ko. Nang ayusin ko ang huling na gamit, mag-book ng ticket. At asikasuhin ang visa, lalong naging toto ang lahat. Aalis na talaga ako para magsimula ng bagong buhay sa isang bagong bansa. Kasama ang aking ama at mga kaibigan. Ibinahagi ko kay Miguel ang lahat ng ito sa aming video call. Malapit na tayong makita. At ang pagsama ng tatay mo ay napakagandang balita. Oh, sobrang excited na ako. At mas masaya dahil kasama ko ang kaibigan ko. Talaga? Mas marami pa pala kayong darating? Kailangan kong mahanda ng mas malaking sasakyan para sa pagsundo sa inyo. Nagpapasalamat ako sa pagiging maalalahanin ni Miguel. Kung mag-isa lang ako, hindi ko siguro kakayanin. Anna, hindi ka ba nagsisisi? May pag-alala sa kanyang boses. Sumagot ako ng may kumpiyansa. Hindi, ni katiting. Sobrang excited nga ako. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Eto to iyon. Ang buhay sa Canada ay stable at comfortable, pero may kulang sa stability na iyon. Siguro, iyon ay ang hamon at pagbabago. Ang paglipat sa Pilipinas ang pupuno sa kakulangang iyon. Bisperas ng aming pag-alis, naghapunan kami ni Papa. Mas marami siyang ikinuwento kaysa dati. Anna, kung buhay lang ang nanay mo, siguradong ipagmamalaki niya ang tapang mo. Mahilig din kasi yon sa adventure. Matagal nang hindi nababanggit ni Papa si Mama. Bata pa ako nang mawala siya kaya't kakaunti lang ang alaala ko, pero sa sinabi ni Papa, naramdaman kong nakmana ako sa kanya. At ipinamalaki ko iyon. Pa,
Seryoso po ba kayong sasama? Parang baklan po kasi. Ana, oras na para simulan ko ang bagong kabanatangang buhay ko. Nag-iisip ako kung anong gagawin ko pagkatapos magretiro at naisip kong magandang pagkakataon ito. Kung maikli o mataga, tingnan natin doon. Nabigay sa aking lakas ng loob ang mga salita ni Papa. Handa na talaga ako. Nang gabing iyon, habang nakahiga, inisip ko ang bagong buhay na magsisimula bukas. May pananabi at takot, pero sa gitna nito, mayroon akong katiyakan na ito ang tamang landas para sa akin. At ang paksamo ni Papa at ng mga kaibigan ko ay malaking tulong. Araw-araw pa rin kami na video call ni Miguel. Sa pagtatapos ng araw, kapag tinawagan ko siya, makikita ko ang kanyang muha at ngingiti ako. Ngingiti rin siya. At sa ngiting iyon, muli kong nararamdaman na ako'y nabubuhay. Ang kaligayahan ay dumarating ng tahimik, dahan-dahan, ngunit tiyak. Pagkatapos kong ma-resign, sinimulan ko na ang formal na paghahanda para sa paglipat sa Pilipinas. Ang pag-aral ng Filipino ay unti-unti nang nagiging madali at ang prosesong visa ay naging maayos sa tulong ni Miguel. Mula sa makapapeles hanggang sa impormasyon tungkol sa tirahan, isa-isa niya akong tinulungan at minsan, mas seryoso pa siya sa pagpaplano kaysa sa akin. Arang ang pag-alis, mas masigla ang Vancouver International Airport kaysa karaniwan. Hindi lang ako, kundi pati na rin ang 5 kaibigang nagdesisyong sumama. At si Papa, 7 tao kaming sabay-sabay na tutungo sa Pilipinas. Nagsimula lang sa biro, pero hindi ko akalain na mangyayari talaga ito. Toto na to, sabay-sabay tayong aalas. Hindi ka pani-paniwala, sabi ni Susan na tuwang-tuwa. Kayo, 1 linggong bakasyon lang. Ako, simula ng bagong buhay, sagot ko habang tumatawa. Sa eroplano, habang nakatingin sa labas, napaisip ako. Ilang buwan lang ang nakalipas, hindi ko man lang maisip ang sitwasyong ito. Ang isang biyahe para sa pagpapagamot ay naging isang malaking pagbabago sa buhay ko. Habang nasa biyahe, binuklat ko ang aking Filipino textbook at ang makaibigan ko ay nakisabay sa pag-aral ngang basic conversation. Magandang araw po. Ako po si Anna. Paulit-ulit naming sinanay ang pautal-utal na bikas. Anna, parang ang galing mo na, sabi ni Lisa na katabi ko. Hindi pa, mabasic greetings lang na tinuro ni Miguel. Pagdating namin sa Maynila, nakita namin si Miguel na naghihintay. Ang kaibigan ko, na noong una ay akalay biro lang ang pagpunta ko, ngayon ay buong pusong bumabati sa akin. Malugot silang tinanggap ni Miguel at lalo siyang natuwa nang makita si Papa. Papa, natutuwa po akong makita kayong muli. Hinihintay na po kayo nga kaibigan ninyo sa community hall. Tumawa si Papa at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Miguel. Ako rin, iho, mas matagal ako ngayon. Isinakay kami ni Miguel sa 2 sasakyang inihanda niya at tumungo kami sa BGC. Ang tanawin sa labas ng bintana ay tulad pa rin ng naalala ko, pero iba na ngayon. Malapit na itong maging bago kong tahanan. Nag-check-in kami sa isang hotel. Ako at si Miguel ay tumingin sa ilang apartment na inihanda na niya habang ang kaibigan ko ay nagsimula na sa kanilang itinerary. Si Papa naman ay may usapan ng makipakita sa mga kaibigan niya. Ito ang unang unit. Malapit sa eskwelahan at convenient, sabi ni Miguel. Ang apartment ay mas malaki at malinis kaysa sa inaasahan ko. Maganda ang tanawin at mas abot kaya ang presyo. Ang ganda. Sa Canada, mas mahal ito. Mataas ang upa sa BGC, pero mas mura pa rin kumpara sa ibang bansa. At mayos ang sistema ng pag-upa kaya convenient para sa mga dayuhan. Tumingin kami sa 3 bahay at pinili ko ang una. Malapit sa eskwelahan at hindi rin malayo sa klinika ni Miguel. Kinabukasan, may interview ako sa isang international school. Dahil sa aking karanasan sa sistema ng edukasyon sa Canada, naging matagumpay ang interview at agad akong tinanggap. Miss Anna, malaki ang interest namin sa sistema ng edukasyon sa Northern Europe. Ang karanasan ninyo ay malaking tulong sa amin. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na makakahanap agad akong trabaho sa aking larangan. Pabalik ko sa hotel, ibinalita ko ito sa mga kaibigan ko at kay Papa. Ana, ang galing mo. May trabaho ka na agad, sabi ni Susan. Siniwerte lang at malaking tulong si Miguel. Umiling si Miguel. Nabigay lang ako ng impormasyon. Ang galing ni Ana ang dahilan. Gabi, naadiwang kami sa isang restaurant. Nahumaling ang mga kaibigan ko sa pagkaing Pilipino, lalo na sa kultura ng beer at pulutan. Dapat may ganito rin sa Canada, sigaw ni Matias. Oo nga,
Bakit ba ang aga magsara ng magabar dun? Sabi ni Lisa. Habang nagtatawanan kami, napagtanto kong napakabilis ngang lahat ng pagbabago. Pero hindi ako natatakot, parang lahat ay nalalagay sa tamang lugar. Lumipas ang 1 linggo at oras ng umuwi nga kaibigan ko. Si Papa, sa hindi inaasahan, ay nagdesisyong manatili pa. Anna, dito muna ako. Inaya ako nga kaibigan ko sa mga kalapit na lugar. Minsan lang ang ganitong pagkakataon. Nagulat ako, pero natuwa. Habang naninibago ako, mas panatak ako kung nandiyan si Papa. Habang hinahatid ang mga kaibigan ko sa airport, hinawakan ni Susan ang kamay ko. Anna, ang saya-saya mo tingnan. Matagal na kitang hindi nakikitang ganyan. Talaga? Hindi ko napapansin. Oh, may ningning samgamata mo na wala sa Canada. Mukhang tama ang desisyon ko. Gumaan ang loop ko sa sinabi ni Susan. Paalis ng kaibigan ko, lumipat ako sa bago kong apartment. Kaunti lang ang gamit ko, pero sa tulong ni Miguel at ni Papa, mabilis naming naayos ang lahat. Sa unang gabi sa bago kong bahay, tumayo ako sa balkonahe at tiningnan ang mailawng gabi. Kamusta? Nagustuhan mo? Sabi ni Miguel, may dalang kape. Oh, sobrang ganda. Hindi pa rin ako makapaniwala na dito na ako titira. Gumiti si Miguel at inaabayan ako. Dahan-dahan lang, nandito ako para tulungan ka. Nagsimula ang trabaho ko sa international school. Ang mga estudyante ay hindi lang Pilipino, kundi mula sa iba't ibang bansa. Tinitiknan nila ako ng may pagtataka. Galing daw si Maam Ana sa Canada. Dun daw nakatira si Santa Claus, bulong ang isang bata. Gumiti ako. Oh, may Santa Claus Village sa Canada. Sana makapunta kayo doon balang araw. Naging maayos ang klase. Kahit may pagkakaiba sa sistema ng edukasyon, mabilis na nasanay ang mga bata at naging interesado sa mga bagong paraan. Tuwing weekend, namamasyal kami ni Miguel, hindi na bilang turista kundi bilang residente, namimili sa palengke, nagiging suki sa mga karinderya at unti-unting ginagamit ang wikang Filipino. Si Papa ay naging malapit sa mga kaibigan niya sa community hall at halos araw-araw na naglalaro ng mahjong. Minsan, bumibiyahe sila sa mga lugar tulad ng Palawan o Cebu. Ngayon ko lang nakita si Papa na ganito kasigla. Ana, hindi ko akalain na sa edad kong ito, makakahanap pa ako nga magong kaibigan. Ang buhay pagkatapos magretiro ay ganito pala kasigla. Lumipas ang 1 buwan at umuwi si Papa sa Canada. Pero hindi iyon paalam. Ana, ayusin ko lang ang magamit sa bahay at babalik ako. Mas matagal na sa susunod. Nagulat ako, pero natuwa. Ang buhay dito ay nagbibigay din sa kanyang bagong sigla. Sa paglipas ng panahon, lalo akong nasanay. Ang Filipino ko ay unti-unting gumagaling at maganda ang performance ko sa eskwelahan. Nagproposa ako ngang isang proyekto na pagsamahin ang sistema ngang edukasyon ng Canada at Pilipinas at sinuportahan ito ngang principal. Lalong lumalim ang relasyon namin ni Miguel. Noong una, abala ako sa paninibago. Pero nang maging kalmado na ang lahat, natural na umunlad ang aming relasyon. Isang araw, habang naglalakad sa tabi ngang ilog, nagpropose si Miguel. Ana, ang nga sandaling kasama ka ang pinakamasaya sa buhay ko. Gusto kong maging habang buhay ito. Pakasalan mo ako. Ang sagot ko, siyempre, ay oo. Kasama siya, alam kong malalakpasan ko ang anumang hamon. Minsan, namimiss ko ang Canada. Lalo na ang malamig na gabi sa tag-init o ang aurora sa taglamig. Pero mas malaki ang kaligayahang natakpuan ko rito. Isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe at pinamamasdan ang mailaw ng Maynila, nausap kami ni Miguel. Minsan naisip ko, kung hindi ako pumunta sa hapunan ni Sarah noon, hindi siguro tayo makikita. Ngumiti si Miguel. Hindi ako naniniwala doon. Makikita at makikita pa rin tayo. Tadhana siguro. Napangiti ako. Dati, hindi ako naniniwala sa tadhana. Pero ngayon, baka nga. Hindi ko akalain na ang mahabang biyaheng nagsimula sa isang sakit ngipin ay magdadala sa akin sa ganito kasayang lugar. Hindi talaga mahuhulaan ang buhay. At baka iyon ang kagandahan nito. Ngayon, isa na akong guro sa isang international school sa Maynila. Ang kakayahan kong magsalita ng English at French at ang aking master's degree sa edukasyon ay malaking tulong. Noong una, nanibago ako sa sistema, pero iyon pala ang naging kalakasan ko.
Ang proyekto kong pagsamahin ang liberal na edukasyon ng Canada at ang sistematikong paraan ng Pilipinas ay sinuportahan ng eskwelahan. Ang nga klase ko ay nakatuon sa kultura at wika ng Europa. Tuwing nagpapakita ng interes ang gabata sa Canada, natutuwa ako. Kapag tinatanong nila kung totubang nakatira si Santa Claus doon, napapangiti ako. Ang dating banyagang lugar ay ngayon ay aking trabaho at pang-araw-araw na buhay. Ang daan pauwi ay pamilyar na. Nakakabati kami ng driver ng bus at sa kalapit na grocery, binabati akong tindera. Ang tunok at amoy ng may nila ay bahagi ng aking pagkatao. Ikinasal kami ni Miguel. Isang maliit na seremonya lang. Pero dumating ang mga kaibigan at kamaanak mula sa Canada at naging masaya kasama ang nga bago naming kaibigan dito. Sa araw ng kasal, lumuha si Papa habang tinitingnan ako. Masaya akong makita kang ganito kasaya. Pagkatapos nun, naging natural na ang lahat. Ngayon, abola kami tuwing weekend sa pagdalo sa mga kasal. Mula sa aming pagkikilala, 2 pang pares ang ikinasal. Ang kaibigan ni Miguel na si Carlo ay ikinasal sa kaibigan niyang si Bia. At si Susan, na ipinakilala namin sa kasamahan ni Miguel sa klinika na si Junpei, ay ikinasal na rin. Si Susan, na dumating lang para maabakasyon, ay dito na ngayon nakatira. Isang malaking pagbabago, tulad ng sa akin. Tuwing nakikita kami, nagtatawanan ang makaibigan ko. Buti na lang nagdesisyon tayong tumira dito. Ang dating hindi maisip ng mga international couple ay isa-isang nabubuo. Nakaanak na rin si Sarah at ang kanyang asawa. At ngayon, sinusundan na namin ang kanilang yapak. Buntis ako ang 5 buwan. Hindi ko malilimutan ang unang beses na narinig ko ang tibo ang puso ang aming anak. Umiyak si Miguel. Ang dating kalmado at tahimik, ngayon ko lang nakitang ganun ka-emosyonal. Dahan-dahan naming inaayos ang kwarto ng sanggo. Ang bawat maliit na cabinet, ang bawat ilaw ay nadudulot ng saya. Tuwing weekend, kapag nakikita kong binubuo ni Miguel ang gamit, natutuwa ako. Ang bahay na ito ay hindi na lang isang lugar na titirhan, kundi isang tahanan. Naghahanda na rin si Papa na lumipat dito. Tinapos na niya ang papeles sa pagre-retiro at naibenta na ang bahay. Malapit na siyang dumating at hinihintay namin siya. Nakahanap kami ng isang maliit na bahay malapit sa amin. 5 minutong lakad lang para makapunta siya tuwing gabi para sa hapunan. Ang dating pagpunta dito para lang magpagamot ay naging isang pagpipilian na para sa kanya. Tuwing video call, sinasabi ni Papa, hindi ko akalain na dahil sa isang dentista, magkakaroon ako ngang manugang at apo. Ngayon, saan man siya magpunta, ipinamamalaki niya kami. Ang anak ko, guro sa Pilipinas. Ang manugang ko, dentista, at makakaapo na ako. Masipag din siyang mag-aral ng Filipino. Nag-enroll sa class at nanonood nga teleserye ng walang subtitle. Matagal ko nang hindi nakikita si Papa na ganito ka-passionate. Ang panahong wala siyang ganamula nang mawala si Mama ay tila lumipas na. Mula sa bintana, pumapasok ang sikat ng araw. Isang magandang araw ngayon. Ang dating hindi pamilyar na liwanag ay ngayon ay pamilyar na at mainit. Habang naglalakad kami ni Miguel, sa daan na may manamumulatla na puno, para kaming nasa isang fairy tale. Minsan, naalala ko ang Canada, ang payapang lawa, ang puting niyebe. Namimiss ko rin iyon, pero hindi ito masakit, kundi isang mainit na alaala. Ngayon, may 2 na akong tahanan. Ang isa, kung saan ako ipinangana at lumaki, ang Canada. Ang isa, kung saan ako nagsimula ng bagong buhay, ang Pilipinas. Sa isang banda, mas naging mayaman ako dahil mahal ko ang kultura, wika, at mga tao ng 2 bansa. Ngayon, ramdam na ramdam ko na ito ang lugar kung saan ako nararapat. Para bang natakpuan ko na ang huling piraso ang isang puzzle. Ang puzzle ng buhay ko ay malapit ng makumpleto. Nakakamangha na ang biyaheng nagsimula dahil sa isang sakit ng ngipin ay nagdala sa akin dito. Minsan, sa mga hindi inaasahang sandali, sa mga hindi inaasahang paraan, dumarating ang pagbabago sa buhay. At hindi ko pinalagpas ang pagkakataong iyon. Gaya ang sabi ni Miguel, baka nga tadhana ito, kung hindi ako pumunta sa hapunan ni Sarah, baka hindi kami nakita. Parang may isang persang gumabay sa amin. Ngayon, magsisimula akong bagong kabanata. Bilang guro, asawa, at malapit ng maging ina. Ang lahat ng pagbabago ay nararamdaman ko bilang pananabik. Hindi na ako natatakot. Dito, kasama ang nga taong ito,
Alam kong malalakpasan ko ang anumang hamon kung ang kwentong ito ay nakiwan ng isang mainit na damdamin sa inyong nga puso. Maari niyo bang ibahagi ang inyong nga salobin sa comments? Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para sa susunod naming video. Maraming salamat sa pagsama. Ang lugar kung saan nananatili ang damdamin, ito ang hantungan ng emosyon.